So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, ito na naman, no? Bago matapos yung araw po na to, biglang pong pumutok ang balita na meron daw nabubuong kudeta sa loob po ng legislative natin. Hindi lang sa isang legislative, sa dalawang legislative natin. Sa House at saka sa Senate. So, ano yung kudeta nangyayari? Papalitan na raw si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero. Okay, so parang nung nabalitaan ko to parang yeah. Papalitan na si Chis at si Martin. Parang gano'n yung reaction ko kanina eh. So ito basahin natin to ha. This is from Politico, no? Alam niyo naman to Politico, ano to eh. Chismoso rin tong hayop na to eh. Sabi dito. Yan, okay. So Chis Escudero, Martin Romualdez out. No, may question mark naman, di ba? Flood control scandal sparks co-op rumors in Senate House. Actually, no, itong Politico mga kababayan, pag nag-chismis to, may source din to. Nakailang beses ko nung nasubukan ito, itong Politico. Nung nilabas ng Politico yung secret meeting ng Senate, nagulantang yung Senado. Nagtataka sila kung paano nailabas ng Politico yun. O pati yung kudeta na nangyari nga po nung panahon nga po ni Martin Romualdez ni Gloria, di ba? Yung gustong palitan ni Gloria si Martin Romualdez, Politico rin po naglabas nun. Kaya meron talagang merong bubwit talaga itong Politico na to eh. So ngayon, sabi ng Politico ngayon, meron daw namumuong kudeta no, sa loob nga daw po ng both houses, sa Senate at sa Congress. No, syempre pag ganyan, magbibida-bida na naman ngayon. May mga tao na naman dito na gustong palitan kung sino nakaupo. So sabi dito, yan no. Walang yung mukha ni, bukbukin pala mukha nito. Tangan to, nabukbukin pala mukha nito ni Chis. Yung mukha nito. Ngayon ko lang nakita na bukbukin pala mukha nito. Walang yan, no. Walang yan na yan. Bukbukin ka pala eh. Buti pa si Martin, makinis yung mukha eh. Tinan mo, di ba? Ang kwentang tao, hayop ka. Ang kwentang tao. Visit siya. Mula nung naging Senate President to, lalong yumabang talaga, no? Sabi dito, whispers of a leadership co-op are shaking. Both the Senate and House of Representatives as the scandal over alleged anomalies in flood control projects splashes mud in both chambers of Congress. Ayan, dalawa kasi yan eh. No? So, alam naman po natin, no, na kasi actually sa akin okay lang eh. Okay lang na merong senador na sangkot sa flood control scandal. At least masisingle out nila yan. Ang problema kasi Senate President pa eh. Ayun ang problema eh. Diba for example, kung si Joel Villanueva, di pa rin si Joel Villanueva, ang problema kasi, kasama si Chis. Si Chis po yung nagre-represent ng buong Senado. Ngayon naman, anong problema kay Martin? Bakit pati si Martin nadamay? Wala naman si Martin dun sa pagpirma ng BICAM. Diba? So, sa akin medyo questionable pa. Kasi si Chis po mga kababayan, tumbok eh. Tumbok talaga si Chis eh. Natumanggap ng pera galing kontraktor eh. Si Martin, ano bang naging kasalanan ni Martin? Posibleng baka napabayaan yung mga congressman niya. Pwedeng ganun lang ang dahilan, no? Napabayaan yung mga congressman niya na gumawa ng mga katarantaduhan. Pwedeng ganun. O pwedeng kasabwat. Huwag natin iaalis yung ganung klaseng senaryo. Pero kung evidence-based na pag-uusapan, no? Circumstantial evidence po talaga. Malakas po talaga yung ebidensya kay Chis. Kasi tumanggap ng pera sa kontraktor. Tapos yung insertion pa, pumunta pa sa lugar niya. Pumunta pa sa lugar niya. Di ba? Sa Sorsogon. Sa akin hindi naman tayo nagiging asswipe ni Martin na. Hindi naman sinasabi natin na malinis si Martin. Ang sinasabi na natin dito, wala pang ebidensya. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Dapat po talaga po tayong evidence-based. Diba? Si Chis, may ebidensya.
tumanggap ng pera, umamin. Tapos na insertion, yung insertion, dumiretso sa lugar niya sa Sorsogon. Ngayon, si Martin, ako hindi ko inaalis yung posibilidad na posibleng kasabwat ni Martin yung mga ibang congressman. Pero syempre, ang kailangan natin doon, evidence. Evidence ang kailangan natin doon. Hindi ko sinasabing hindi posibleng mangyari, di ba? Pero hinihingi natin dito evidence. Kapag may evidence, titirahin natin si Martin kung paano natin binabanatan si Chis Escudero ngayon. Agree naman siguro tayo doon, di ba? Pero ang sinasabi ko lang ngayon, hindi ko rin natin sinasarado na posibleng may alam din si Martin. Pero ulitin ko lang, ulit ako, kailangan natin dito evidence. Para fair tayo, di ba? Ito pang isa. Yung pirmahan sa BICAM. Andun din yung pirma ni Chis. Yung pirma ni Chis Escudero nandun din. May nakita ba yung pirma ni Martin doon? Wala. Si Saldico nandun. Sabi naman ng mga Martin Romualdez haters, si Saldico yan, yung pumirma on behalf of Martin. Asan ulit yung evidence? Pwede tayo mag-conclude ng ganun, what posible rin mangyari yun? Di ba? Pero asan pa rin yung evidence? Di ba? So, para fair tayo. Pag may ebidensya. Si Chis may ebidensya, si Martin wala pa. Pero posibleng gawin ni Martin yun. Posibleng may kalokohan si Martin pero wala pa tayong ebidensya. Pag mayroon kang ebidensya na mapakita dyan o mapakomment dyan, pag-aralan natin at mukhang may sense naman, di maniniwala tayo. Di ba? Ganun lang yun eh. So sabi pa dito, confidence pala, no? Confidence in leadership of Escudero and Romualdez as deep as the result of the controversy. Lawmakers believe they could handle the issue better. So ang gusto pala nila, ang gusto ng member ng Senado at ng mga congressman, ma-handle ng mas maayos sana. Well, may point naman sila. Okay. In the House of Representatives, talk is swirling that Romualdez's powerful seat could be pried away by his nephew. House Majority Leader. Nga naman, no? House Majority Leader to Sandro Marcos, or by idol ninyong lahat, si Albi Benitez. Once floated as a challenge to the Speaker. Okay. So, okay ba sa inyo yan? No? Ang lumalabas ngayon, napapalit ngayon kay Martin kung sakali man, si Sandro. Kung hindi si Sandro, yung idol ni Miley Reese na si Albi Benitez. Albi, patayan ng bingo. Albi, pataya ako ng bingo. Sa letra ng B. Albi. Taya sa Mandaraya. Taya sa Mandaraya. Sa letrang B. Albi Benitez. Hindi nakakaalam kung bakit bingo. Siya po may-ari ng Bingo Plus. Oo. Basta pa dito. Ay, naku, may aaway sa akin nito. May mga aaway na naman sa akin nito. Ay, ikaw naaway mo sa Albi, Saka ko na hindi aawayin sa Albi kapag ano na siya. Kapag house speaker na siya. Pag house speaker na siya, susuportahan ko siya. Sa ngayon hindi pa. Ay, hindi. Di ba? Letrang B. Di ba? Benitez. The Senate is hardly immune. Rumors suggest Senate Minority Leader. Ito sa Senate ito kanina, yung pinag-uusapan natin kanina sa House. Ngayon naman sa Senate. Ito malupit sa Senate. The Senate is hardly immune
Rumors suggest Senate Minority Leader Vicente Soto may be plotting a comeback to reclaim his old post. Oh. So, okay ito, di ba? Tito Soto. Oh, okay yun, di ba? Oh. Yun nga lang, may umi-apple pang isa. Another name being dropped is Senator Alan Peter Cayetano. Oh. A former House Speaker din. No, wala rin ginawa na namulitikalan din no nung siyang House Speaker under the Duterte administration, who could mount a bid for the Senate presidency. So pili na lang kayo. Sino bang trip ninyo? Di ba? Actually parang okay lang, no? Sandro Marcos tapos Tito Soto. Fair. Medyo fair yun. Pero kung Albi Benitez tsaka Alan Peter Cayetano, ay Diyos ko Lord. Walang yan na yan, no? Paano kaya kung ganun nangyari, no? Puta, napalitan, no? Tapos, Albi! Si Albi, tapos si Cayetano, patay tayo dito. So ngayon, mga streetwise, no? Ito. Well, kung ako po tatanungin ninyo kasi, di ba? Para po, in my own opinion, hindi sa pagiging asswipe, no? O hindi sa pagiging kiss ass po kay Romualdez, no? Si Kiss, deserve niyang mawala. Oo. Deserve niyang mawala. Hindi mamatay, mawala sa Senate President. Si Kiss, deserve niyang matanggal bilang Senate President. Pero ang hindi ko po talaga mag-get si Martin. Di ba? Kasi una sa lahat, alam naman po natin, no, na nabisto po ni Martin Romualdez. Ito, binabalita ko lang ulit, refresh ko lang po sa inyo, no. Una po, what do you call this? Nabisto nga po ni Martin Romualdez yung plano nga po ni Gloria Macapagal Arroyo na tanggalin siya bilang House Speaker. At syempre, kapag si Gloria po yung naging House Speaker, diba, gagawin pa din ng problema si PBBM. Impeach po yan. Malamang yung impeachment po na kinaharap ni Sara, baka mapunta po kay PBBM, kung si Gloria po yung naging House Speaker. Diba? Huwag natin kakalimutan to. Hindi lang basta-basta naging palamuti si Martin sa House. No? Naging panangga po siya ng ating presidente. Bago po kasi si Presidente Bongbong Marcos, mga babayan, may plano na itong sila Duterte na tanggalin si President Marcos at ipalit yung nanay niya. At kasama pa si Gloria doon sa plot po na yan. At syempre dahil nga po siya nabisto nga po ni Martin yung plano nga po ni Gloria, sinalupo lahat ni Martin yung panlalait, yung tambaluslos. Di ba? Itong gaga na to, waka ng inon to. Sarap sampalin ng to eh. Sarap sampalin ng ratbo nito ni Sara eh. So ngayon, di ba? What do you call this? Yung panlalait po na ginawa po ni Sara, sinalupo ni Martin yan. Kailan ba nauso yung word na tambaluslos? Di ba? Nung nilait-lait siya ni Sara. Oh. At bukod dyan, mga kababayan, baka sabihin niyo, politika lang yung naging rason natin. Hindi po. No, tandaan po natin, no? Oh, dahil po sa Quadcom na inaprubahan po ni Martin Romualdez, naliwanagan po ang karaming mga Pilipino, naliwanagan po ang maraming Pilipino na budol po talaga si Duterte. Di ba? Isa po ito sa mga naging achievement po ni Martin Romualdez. Pinamulat niya sa mga tao sa pamamagitan po ng Quadcom na budol itong napaka walang kwentang tao, mamamatay taong Duterte po na to. Si Kiss ba? May ganito ba si Kiss? Si Kiss ba meron bang ganito? May mga ganyan ba siyang achievement? Wala eh. Oh. Ang alam ko lang na achievement ni Kiss, no? Yung binigyan niya lang ng luho si Heart. Hanggang doon lang yung naalam nating achievement niya. Achievement sa mga fans ni Heart. Pero sa ating taong bayan, mukhang hindi naman. Oh. Hindi lang yan. Nakala niyo to lang. Oh, ito pa. Nalala niyo to? Oh. Bumaba na yung presyo ng bigas, di ba? Ako po, in my own opinion, binigay ko po kay Martin po yung credit doon. Magkano yung bigas na paano ni Digong? Pinakamataas, 80. 80, di ba? No?
Tapos sa Maynila, 65 ata. 65 or 70. Oh, tama, di ba? Oh, bumaba pa ngayon. Magkano na presyo ng bigas ngayon? May mabibili ka na ngayon. 48 pesos, kung di ako nakakamali. Ikumpara nyo naman. Yung 65 pesos dati ng panahon ni Digong sa 48 pesos na bigas ngayon. Hindi yung 20 pesos na bigas ha. Kasi yung 20 pesos na bigas mga kababayan, kay presidente yun eh. Ito po kasi, buong ano to, buong Pilipinas to. Hindi siya subsidy. O parang si Tatay Jack Firds, no? Hindi yan subsidy ha. Minsan sa mga sinasabi niyo ni Tatay Jack Firds, no? Follow niyo rin po si Tatay Jack Firds. Oh. So, sabi nga ni Martin, no, Speaker Romualdez eyes lower rice prices, seeks creation of mega task force versus manipulator. Oh. Tandaan natin mga streetwise, no, hindi po bababa yung presyo ng bigas ng magic. May nagtrabaho po dyan. Si Martin Romualdez po yun. Oh, bukod pa dito, mayroon pa dito, oh. Ito malupit. Oh. House poised to finish strong 19 Congress targets 100% approval of LEDAC priority bills. So ano ba yung pinakatrabaho po ng congressman? Gumawa ng batas. 'Di ba? Anong trabaho ng congressman? Gumawa ng batas. Syempre pag meron pong paggawa ng batas, merong priority bills po 'yan. Yung kongreso po natin mga ka-streetwise, natapos po nila 100% doon pa sa priority bills po ni PBBM. Samantalang yung Senate na pag-iwanan. Oh, so, ayun mga kababayan, sa akin, well, ang sabi ko nga sa inyo, kung merong anomalya si Martin, na hindi naman natin sinasabi na hindi mangyayari, nasabi naman po natin, no, posibleng mangyari talaga, nakasabot si Martin dyan. Pero, ang hinihingi natin dito, ebidensya. Pag may ebidensya, maniniwala po tayo. Di ba? So, tama naman to, di ba? Oh, sinabi din naman ni Ridon eh. Di ba? Sinabi rin naman talaga ni Ridon eh, na merong kasabot ng mga congressman dyan pa sa flood control project. Hindi talaga ano yan. Hindi talaga ano yan. Eh, yung mga yung mga senador ba? Sinabi ba ng senador yon? Na merong senador na nakasangkot sa flood control project? Si Lacson lang naman nata maingay na nagsalita ng ganun. Tsaka si Tito Soto eh, no? Oh. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Agree po ba kayo dito na palitan si Martin Romualdez? O, tsaka si Cheese? Di ba? So, yan, nasa comment lang po sa baba. At binabasa ko pong lahat yan, no? Siyempre, dyan po Steam Replay. Okay? Pa-like, pa-subscribe, hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, next topic tayo. Ha? Hindi ba? Excuse me. Di ba tama Tatay Jax, di ba? Tama naman eh. O di ba, maraming tao naniniwala na si Martin ay sangkot sa flood control. Ako di natin inaalis na posibleng mangyari yon. Di ba? Pero ang point natin dito, yung may ebidensya kasing sabwat sa flood control, si Cheese. Si Cheese may ebidensya na tayo. Di ba? Kay Martin, wala pa. Pag meron na, oo. Oo, pag meron na. Oo. Hindi naman tayo nagbubulag-bulagan, di ba? So, last topic tayo.